Hello guys! Welcome back sa aking channel. So today guys, ang pinaluto sa akin ng amo ko, isang klase ng gulay na hindi ko pa naluluto ever since. So kayo ba, alam nyo kung anong klase ng gulay ito? So tinanong ko siya, hindi rin niya alam ang tawag. So sabi niya, lulutuin ko lang to kasama ng beef. And in-instruct niya sa akin kung paano yung gagawin. So stir fry lang siya. So ayan na nga, ginayat ko na lang siya ng hindi katamtamang nipis yung aking vegetable, at naganda rin ako ng luya, bawang, at yung ating spring onion. So hiniwalay ko yung puti ng spring onion kasi una natin siyang luluto. So ganyan ang texture niya guys, para siyang yung gitna ng broccoli, yung broccoli stalk. So naganda na nga ako ng kawali at sinimulan natin ng pagluluto. So naglagay lang ako ng mantika. Gumagamit nga pala kami dito ng avocado oil sa pagluluto para daw healthy. So nilagay ko na yung ating luya at igigisa lang natin siya. Then susunod naman natin na gigisa yung ating minarinate na beef. Bali yung beef na yan, nilagyan ko lang siya ng normal na marinade. Mantika, olive oil, cornstarch, paminta, toyo, at sesame oil. Laging ganun lang ang procedure. Dinadagdagan ko nga pala siya ng baking soda guys. Correct ko lang. May baking soda siya at cornstarch. Kasi yung baking soda is nakakapagpalambot siya ng karne ng baka. Then lalagay na natin dito yung ating bawang. Yan, halu-haluin lang natin hanggang siya ay maging brown. Then ilagay ko na rin tong ating spring onion, yung pinaka white part lang. And then ibubukod natin siya. Pag nakita nyo almost done na yung ating beef, ibubukod natin siya ng lagayan. Lagay nyo lang siya sa isang malinis na plato. And then yung atin ding same pan ay magigisa ulit tayo ng konting bawang. At isusunod natin dyan yung ating gulay. Yung gulay na hindi ko pa rin alam kung ano ang tawag. Pasensya na po. So ayan na. Isa na natin yung ating gulay. So tinignan ko to sa Google, hindi ko talaga siya makita. Akala ko daikon, yung green radish sa Japan, hindi talaga siya. So as of now, hindi ko pa alam talaga yung pangalan niya. Kasi Chinese yung name niya sa plastic wala talaga siyang English name. So siguro search ko rin muna, pero i-upload ko na rin para makita niyo. So kung kayo alam niyo kung anong tawag dito, please comment lang guys. Then yan, nilagyan ko na siya ng white wine. Then haluin lang natin. Nakita nyo nagbabago yung kulay ng ating vegetable, no guys. From dati dark green siya, para nagiging translucent yung color niya. Then ayan, nag-add na rin ako ng konting chicken broth or chicken stock para naman mag-simmer yung ating vegetable. Medyo sumubo siya ng konti. And then tinakban ko ng mga 1 minute lang naman yan, para lang malanta yung ating gulay. Kasi tingin ko hindi siya mahirap palambutin. Ayan, tinikman ko yan dito. Nakita sabi ko okay na siya. Kaya binalik ko na rin yung ating beef na in-stir fry kanina. And then nilagyan ko na rin siya ng sesame oil, sorry. Nilagyan ko na rin siya ng oyster sauce at dinagdagan ko ng konting dark soy sauce. And then paminta. So ayan guys, okay na yan. After nito, lalagay ko na yung ating sibuyas na mura, yung spring onion, and then hanguin na natin. So nilagyan ko rin pala siya nung garlic na fried. Meron kasi kaming available na yung luto na deep fried garlic. Yan. Lagi ko nilalagay yan sa aking mga in-stir fry na mga recipe yan. Konti lang para bumango. And then tapos na po yung ating recipe for tonight. So ang masasabi ko lang sa lasa nitong vegetable na to is para siyang similar sa sayote, and similar din siya sa tangkay ng broccoli. So yan guys, kain na tayo. Yan yung aming
dinner. Bali, meron kaming steam fish. And then, nagpakulo ako ng konti pang broccoli kasi kulang sa akin gulay. Gusto ko maraming gulay, guys, kasi hindi ako nagkakanin sa gabi. So, ayan. Pinakuloan ko lang yan sa chicken stock at saka doon sa same na pan na aking nilutuan. So, yan, guys. Ganyan ang buhay ko dito sa Hong Kong. Paggabi, hindi ako nakakain ng rice. Ganyan lang. Tapos, ito naman pala yung aming pinaka-dessert, yung aming prutas na yung gabi. So, mahilig ang amo kong bumili ng gantong klase ng cherry, yung mamahalin, Tasmanian cherries. Yan lang yung binibili niya, ayaw niya na ibang brand. Kasi napaka-tamis talaga nito, guys. Ang loob niya ay hindi kulay maroon talaga yung pinakalaman ng niya, ng cherry niya. Pinakalaman nitong cherry na to. Hindi siya yung maputla, talagang dark na dark, parang dugo na ang kulay. Ayan, guys. So, sabi ng amo ko is mag-ugas ako ng ilan para kainin nila. So, yun lang, guys. Bye-bye!